Bilang ng mga unopposed candidate o walang kalaban sa eleksyon sa Batangas City, nasa mahigit 60. Narito ang report ni Paul Hernandez. Kung pagbabatayan ang certified list of candidates para sa Barangay and SK Elections 2023 sa Batangas City, mahigit 3,200 ang kabuang bilang ng mga tatakbo sa BSKE. Lumalabas din dito na sa 105 barangay sa lungsod, mahigit 6 na po ang mga unopposed na kandidato. Ibig sabihin, wala silang katunggali. 30 sa pagkapunong barangay habang 32 naman sa posisyon ng SK chairman. Ang tingin dyan ng COMELEC. It's more of an environment, culture. Okay. Siguro kakasundo sila. Na wala na lang opposition, na maganda yung serbisyo. Pagsapit ng eleksyon, base sa ruling ng COMELEC, dahil wala naman daw silang kalaban, kailangan lamang makakuha ng isang boto ng isang unopposed candidate para maideklarang panalo pagkatapos ng bilangan. Mataas ang bilang ng mga kakandidatong walang kalaban para sa isang political science professor. Dahil hindi raw tulad dati, mainit na tunggalian sa pwesto sa barangay ang nasasaksihan. Senyales pa rin daw na nananaig ang political dynasty. Labanan din daw ito ng makinarya. Ang eleksyon ng halalan sa Pilipinas ay isang popularity contest. Kung sinong may makinarya, kung sinong may kapasidad, siya kadalasan ang mangunguna, ang nagdodomina sa mga halalan. Nakikita pang dahilan kaya marami ang walang kalaban ay posibleng nagpaubaya na raw ang ilang potential candidate. Lalo't 2 taon lamang sa ngayon maninilbihan ang mga magwawaging kandidato. Mga kakampanya ba ako? May resources ba ako? At kung may resources man ako, kaya ko ba na harapin tong existing na political dynasty sa mga lugar natin? Sa December 2025, nakatakdang magsagawa muli ng barangay and SK elections base sa inilabas na desisyon noon ng Korte Suprema. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.